buhay ng maraming apo. Oh, tingnan mo, di pa nakapagsuklay. Yan, kasi marami pang gagawin. Ayan. Ayan, diba? Si Damaris lang lagi ang nandito. Pero ngayon, may nadagdag. Not just one, not two, but three. Ito si Baby Hana. Hi! Say hi! Say hi! Ay, ayaw niya. Gagapang lang siya. At si Ate Shane and si Kuya Abed. Say hi to my vlog. Say hi! Hi! Say hi, Kuya! Say hi! Ginawang camera ni Shane yan. Ayan, ayan, ayan. O, diba? O, ang dami ng apo buhay ng A Day in Our Life na kasama ang mga apo. Yan. Kaya nandito kami today. Nagsama-sama kami. Kagabi pa sila dito sa amin. Dito sila natulog kasi magkakaroon ng gathering yung mga youth ng aming church. Since yung daddy nila, yun yung panganay naming anak, yun ang nag-drummer ng church namin. Nasa Taytay na sila. So, doon na din sila sa Taytay nag-church. Ngayon, in-invite sila ni Blessy kasi si Blessy ang sila Blessy ang nagtawag nito. Nag-ano pa? Sila Blessy ang nag-organize ang mag-host ng ng youth fellowship. Kaya in-invite niya yung kanyang kuya at syempre gusto na rin namin na makita sila kasi parang ilang buwan din kaming hindi nagkita-kita. Kaya Friday pa lang dito na sila, kasama na namin sila, and mamayang hapon magpa-practice sila doon sa church para sa line up nila ng music bukas. So yung kuya nila, kumpleto sila bukas. Yung daddy niya, ayun ang daddy ni, ayun si daddy ni Shane na kumakain. Siya yung aming drummer. So siya din ang magda-drums bukas sa church. At ang aming baby Hana ay kumakain ng plastic. Oh no! Oh, diba? Kain na naman yan. Kapag maraming apo, di ka makapag-concentrate. Oh, meron pang Damaris. Oh, may Damaris pa. Oh, love niya. Love niya. So, puno kami ngayon sa bahay, puno. Yan. Maraming bata, syempre, hindi ka talaga exempted sa kalat. Ayan, nagkalat ang mga laruan ng mga bata. From here to there. And everywhere. Diba? Say hi! Hi! Smile nga si Hana. Si Hana pala ay Tagalog nila kinakausap. Pero ito si Shane ay English at si Abed, yung isang apo na lalaki, English sila, at si Damaris. Si Hana lang yung Tagalog kasi si Ate Shane ay wala daw kalaro sa church kasi English, hindi nila laro ng mga bata. Is it right? Huh? The kids in the church don't play with you because they don't talk English? Huh? Saan ka? Saan pupunta si Hana? Ang kuya, nag-aalmusal sila. Grabe, At ang aming dado ay busy din. Gagawa din siya ng kanyang PowerPoint pa. Gumagawa ka ng PowerPoint. Kasi siya ang mag-share ng message bukas para sa mga kabataan. So, busy. Huh? Oh no, what happened to your black baby? Oh no.
Where is her hair? Huh? Ay? E? Mm. Mm. Linis tayo, maglinis. Kasi, dito sa amin, na-share ko na po sa inyo, may kanya-kanya kaming gawain dito sa bahay. Mga household chores, hindi ako lahat ang gumagawa. Ang paghuhugas, si Blessy ang maghuhugas. Tapos si Jenrib ang magsasaing. Ayun, may sinaing na siya. Kaso, ito si Blessy dahil busy sa school. Kaya minsan na lang maghugas, pag Sabado na lang maghugas. At naghugas na, tingnan nyo guys. Tinira niya yan, mga tasa. Asan na yan? Tinira niya yung mga tasa. Ayan, yan. So, sino pa ba ang maghugas niya? Kundi, tayo na. Kasi para malinis. At meron dito naghahanap ng makima-kima. Ano yung makima-kima? May Bisaya kasi kami. Makututin ba? Pwede makain. Kasi malapit ng kahalian. Ito na dito. Ayan, may nakuha siya. Kami dito kakain pag alas 12. Kaya magkima-kima muna. Habang naghihintay ng oras, maghugas muna tayo. Hugas tayo ng mga iniwang hugasan Blessy. Dati ayaw niya nitong ganitong sabon na panghugas. Since halos ako na lang lagi naghuhugas kasi nga busy siya ngayon sa kanyang school. Busy siya sa pag-aaral. Engineering kasi, tapos okay lang yan. Naging dance lister naman. So, walang problema yan. Sinalo ko na yung kanyang paghuhugas kasi siya ang tagahugas. Ngayon naghugas kaso iniwan niya itong mga to. Pati na ganun din ba kayo mga anak ko pag naghuhugas? Ayaw hugasan yung mga kaldero kasi rola at kawali. Ayaw nilang hugasan yan. Kaya tayo pa rin ang maghuhugas. Diba? Yung ayaw nilang gawin ay tayo ang gagawa. Nagmamadali na naman din siya dahil magre-review. Dahil malapit ang kanilang finals at gusto niya naman makamit yung kanyang, ma-maintain yung kanyang pagiging din semester. Kaya we will support for that. Kasi ano natin yan, karangalan natin yan. Karangalan natin ang magkaroon ng ganong anak. At yung aking isang anak na si Jenred ay gagraduate na. Tapos na siya sa kanyang pag-aaral ng kanyang 4-year course. Hihintay na lang ng kanyang graduation sa ano dapat yun? September, kaso na-move daw baka sa October na naman ang schedule ng kanilang graduation. So we are excited for the graduation dahil excited kami kasi ine-expect or nag-over-expect yata kami. Basta ine-expect namin yung laude, yung Latin honor. Kasi mula first year hanggang ngayon, 4th year, na-maintain niya yung kanyang pagiging president's lister. Hindi siya din lister, but president lister. So, ayan. We are hoping and praying na makamit niya yung karangalan na ganun, yung Latin honor. So, let's wait for that day of graduation. Diba?
Kakatuwa na nag-graduate na yung ating mga anak, nakakatapos na mag-aral. Hirap at sakripisyo, nakatapos na sila sa kanilang pag-aaral. Si Blessy, pagkatapos ng kanilang finals, tawag nito, hindi sim break kasi enrollment na susunod. Third year na siya sa pasukan. So, yun. And yung kanilang fourth year daw ay yun, tawag nito, magtitesis na sila. Tapos parang yung third year nila ang mag-thesis, tapos sa fourth year ay na sila, internship na yung buong year na yun. So medyo madugo pa, marami pang lalakay. Maraming bulsa pa ang kailangang mapuno pang suporta. Relate kayo dyan, kayo na mga nagpapaaral at nakapagpatapos na. Yan talaga ang life. Yan yung natin bilang magulang. Yan yung tawag nito, obligasyon natin, mga anak natin na napag-aral. Kaso nga lang minsan nakaka-frustrate yung pagkatapos na mag-aral or hindi pa nga tapos mag-aral, nag-asawa na. Frustrating. Ganun ang nangyari sa akin. Pero hopefully sa kanila hindi nangyari. Kasi na-break na yung curse na yun. Suportahan natin yung ating mga anak sa kanilang mga tatahaking landas. Siyempre, wala namang ibang magbibigay ng support niya kundi tayo. Kaya lang natin silang kontrahin sa kanilang ginagawa as long as alam natin matama yung ginagawa nila at hindi sila mapapahama. Kasi bilang magulang, nararamdaman natin yan kung hindi natama yung ginagawa ng ating mga anak. So, kapag hindi natama ay karapatan din natin na sawayin sila, pagsabihan, kausapin para hindi maligaw ng landas. Pero the best pa rin talaga kapag kasama natin ang Diyos palagi. Nasa sentro ng ating pamilya, ang ating Panginoong Jesus, kasi nandyan siya para i-guide tayo, maaanak natin. Nandyan siya sa atin para proteksyonan tayo. Ganun tayo. Mga pamilya. Yung mga imposibleng bagay na hindi natin kaya ay magiging posible sa Diyos. Diba? Kaya, hanggang dito na lang muna. Tapusin ko na. Hindi pa ako tapos magbabanlaw na ito. Tapusin ko na ito kasi ang dami ko na namang yaw-yaw. Salamat sa pagtanaw. Bye. God bless you.